bokasyon. At ang kwento ng aking bokasyon po ay kwento ng walang katapusang pagmamahal ng Panginoon na hindi nagpapabaya, kung kaya ako at ang aking mga pamilya ay nagkakaroon ng lakas na loob na kung ano man ang dumating ay lahat ay ipaubaya. Second year high school po ako, nung sa aming religion class ay pinasulat po kami ng Valentine's letter. At doon sa Valentine's letter na yon, ang sinulat ko, sabi ko sa aking mga magulang na gusto kong magmadre. So nung dumating, slow mail pa yon by post office, nung dumating yung sulat, kinausap ako ni Mama. At ang sabi ni Mama, okay anak, you can go. Pwede kang magmadre, so supportahan ka namin. Imbis matuwa ako, actually ang nasabi ko lang, pero Mama, paano yan? Sinong mag-aalaga sa inyo? Tatlo po kaming magkakapatid. Ako pong nag-iisang anak na babae at meron akong kuya at younger brother. Pero ang sagot ni Mama, Jel, huwag kang mag-alala. God will take care of us. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kung kaya pagkatapos ng isang taon na nagtrabaho ako sa edad na 21 years old, pumasok po ako sa Holy Spirit Mission Congregation. Magaan ang loob ko nung pumasok. Bakit? May blessing naman ako ng magulang ko at saka wala namang health issues, walang sakit ang magulang ko. Pero siguro nakalipas ang isang taon, first year novice ako, nakatanggap ako ng tawag kay Mama. At si Mama mismo nagsabi sa akin, Jel, may cancer ako. Natahimik ako at ang sinabi ko, eto na nga. Pero mabilis na sinabi ni Mama sa akin, huwag kang mag-alala, Jel, dahil ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Hindi pa nakalipas, siguro isang taon nang nakalipas, sabihin natin, hindi pa tumubo lahat ng buhok na nalagas gawa ng chemotherapy, ay may bagong tawag naman sa akin at ako ay second year novice noon. May sakit si Mama, sinabi niya sa akin, Jel, nagka-stroke si Papa at paralyzed yung kalahati niyang katawan. Nako, etong puso ng isang nag-iisang anak na babae. Lord, eto na nga, sino pong mag-aalaga sa kanila? Marami akong naisip, pero ang nagpabigay ng lakas ng loob sa akin ay eto ang mama ko, isang cancer patient, pero nakakalimutan niya ang kanyang sarili para lamang alagaan ang aking papa. Ito ang nagbigay ng lakas ng loob sa akin at nung umuwi ako ng bakasyon, inunahan ako ni Mama at ang sinabi niya, anak, kung ano man ang iniisip mo, huwag kang mag-isip lumabas dahil sa amin, patuloy ka, go and fulfill God's plan for you. Kung kaya nung ako'y nag-unang profession, hinat yung unang pananampalataya at unang pasusumpa, hinatid ako sa altar ng aking inang may cancer at ng aking papa na hila-hila ang kanyang paa dahil nga siya ay may partial paralysis. Actually, bago noon, hindi dalawa, hindi tatlong madre ang lumapit sa akin. Sinabi nila, Jel, bata ka pa naman. Ano yan? Both parents are sick. Bakit hindi ka na lang muna umuwi at pumasok ka na lang ulit? Pero ayon, inaalay ako ng aking Panginoon. Hindi madali, patuloy na inisip ko ang Diyos na aking sinusundan ay isang Diyos na hindi nagpapaubaya. Kung kaya eto Panginoon, naniniwala ako, ang aking mga magulang ay sa iyo ko ipinagkakatiwala. Hindi natapos ang kwento. Patuloy ako sa aking pagmamadre. Pagkatapos, si Papa, patuloy, naka-second stroke, naka-third stroke. Pero patuloy din ako nagpaubaya. Naging baligtad naman. Noong 1992, gawa ng isang aksidente sa jeepney, kailangan kong operahan sa spine. So, nung nag-spinal operation ako, nag-worry ang aking mga magulang. Sinabi ni Mama, Jel, alam mo, pinagdasal ko, hinahanda ko ang aking sarili na ang aking 28-year-old daughter ay baka maging lumpo. Pero hindi, ipapaubaya kita sa Panginoon. Kung kaya lumuwas si Mama at si Papa, andun sila nung ako ay nag-spinal surgery sa Lourdes Hospital. 2 araw pa lang nang inaalagaan ako ni Mama, naku, biglang nagka-stroke si Papa.
Eto, hindi lang isa, sa loob ng isang ospital ang inaalaga ni Mama, takbo siya sa kabila at saka si Papa naman ang kanyang inaatindi. Walang tigil na pagpapaubaya. Ako na hindi makabangon dahil sa spinal surgery, anong aking masabi? Lord, bahala na po kayo sa kanila. Naging radikal ang aking pagpapaubaya sa Panginoon, sa Diyos na hindi nagpapabaya. Nung nag-final vows po ako, ay nagkaroon ako ng mission appointment sa Korea. Nako, ang layo, umuwi kami 3 times a year. Nakadalawang heart attack, naka-4 na strokes si Papa. Alam na po ninyo yon, hindi natin maisip na walang tigil ang pagpapaubaya, pero dahil lang Diyos ay hindi nagpapabaya, nagkaroon ako ng lakas loob. Nagpapadala ang Panginoon ng tulong. Salamat sa Diyos at ang napangasawa ng aking 2 babait na kapatid ay mababait din na naging sisters-in-law ko. Nagpadala ang tulong ng Panginoon. Nagpadala siya ng mga tao katulad ng pinsan ng aking mama na sinagot niya lahat. For 15 years ang sagot ni Mama. Pinaubaya namin at ang Diyos ay hindi nagpabaya. Nung nasa Korea po ako, noong year 2011, ako naman ang tumawag kay Mama. Mama, may cancer po ako. Tahimik si Mama, pero mabilis niyang sinabi, Jel, di ba, nung ako ang nagsabi sa'yo na may cancer ako, pinaubaya natin sa Panginoon? And now, I cannot be with you there, but I will entrust you into the Lord. Nakita ko ang lakas ng aking mama na kinakalimutan niya ang kanyang sarili para alagaan ang kanyang naghihirap na mga mahal sa buhay. Katulad ni Maria, kinalimutan niya ang kanyang sarili para lamang masuportahan na ang kalooban ng Panginoon para sa kanyang anak ay maisakatuparan. Pagkatapos ng 1 taon na ako'y nag-spinal surgery, eto naman, si Mama ay unti-unting hindi na nakakakita at nawawala ang kanyang boses gawa ng effect ng radiation mga 20 years ago. Napansin ng aking isang kaibigan, sinabi niya, ba't parang malungkot ka ngayon? Kasi nag-worry ako dahil si Mama hindi na nakakakita. O, tinawagan mo na ba? Koreano yon. Sabi niya, hindi ko matawagan dahil kahit na may mga Skype at may mga Viber dyan, pahaba na ang 10 seconds para makausap ko si Mama. Hirap na siyang magsalita. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya kung tayo sa Kanya ay magtiwala. Sinabi noon, yung kaibigan ko na yon ay in charge ng free medical mission para sa lahat ng mga migrant workers. Ang sabi niya, Sister Angel, tell your family to take care of the ticket and bring your mama here and we'll take care of her eye surgery and her voice surgery. Everything for free. Diba mga kaibigan, nagpapabaya ang Diyos? Hindi. Ipinagkatiwala at ako sa aking mission ay buong pusong ginagawa ko, sumusunod. At eto, ang Diyos ay talagang kasama namin. At si Maria, patuloy ako nagsasabing, Mama Mary, please, I entrust myself into your hands. I entrust my family into your hands. Ito yung nakahuling challenge ko. Nagkaroon pa ako ng 2nd spinal surgery sa Korea. Hindi na makarating ang mama ko na makasama ako at ang sinabi niya, Jel, the Lord is with you and Mama Mary is with you. Noong 2014 po, umuwi po ako ng Pilipinas. Ito ang isang sign na ang Panginoon ay hindi nagpapabaya. Binigyan niya ako ng permission from our congregation na mag-compassionate leave to spend 1 year to be with my mother. At yun, ako, nakasama ko si Mama. Natapos ang 1 year, andito pa si Mama. Humingi ako, nagdesisyon ako na umalis ng Korea at bumalik sa Pilipinas. At nagpapasalamat na naman ako dahil ang Diyos na hindi nagpapabaya, ayaw tayo magpabaya, binigyan ako ng permiso na once a month makakauwi ako sa Davao para alagaan at silipin ang aking mama. So mga kapatid, sa pangatlong salita
nakita natin na ang Diyos nakalimutan ang kanyang sarili para tumayo at sumama sa kanyang mga mahal sa buhay. Ganon ang naging experience ko. Ang aking mama, pinakita niya ang lakas ng isang babae na tumayo sa kapamilyang naghihirap. Kung kayo po ay nakaka-experience na parang walang peace, atin pong alalahanin. Ang Diyos natin ay hindi nagpapabaya kung kaya't kaya nating magpaubaya. Amen. Lord Jesus, the presence of your mother at the foot of the cross engages my heart. You are no longer the Savior, dying for the sins of the world. You became man and the Son with the Mother, and gifted us your Holy Mother as pledge of your love. O blessed Savior, who in your hour of greatest suffering expressed compassion for your mother, grant that we, who seek to follow your example, may show our concern for the needs of others, reaching out to provide for those who are forgotten in our human family. Father, we see Jesus' example of love and responsibility. As wonderful and loving as family relationships can be, they are often complex and sometimes hurtful. We ask you to help us to sort them out. Show us how to love you. At the same time, we love our family members. Give us a divine wisdom that we need, so that we can love as Jesus loves. In His name, Amen. Sa pagkakataon pong ito, nais po muna namin pasalamatan ang St. Diracus Singer Ambassador kasama ang St. Louis College Valenzuela Dance Troupe for a wonderful opening presentation. Maraming salamat po. Brothers and sisters, we have listened to and pondered on the first 3 words of Jesus while He was hanging on the cross. People who have been hurt many times want to fight back and to get even. But with Christ, it is not so. His love for man is so deep. He who went to His death on the cross teaches us to go through life without carrying a grudge. The love and the forgiveness were given to all men, even if we cause His pain. He teaches us to pray, not only for ourselves, but also for other people whom He wanted to be with in His kingdom, paradise. Prayers can bring people back to God. Let us be brothers and sisters in Christ, since we have one and the same Mother, the Blessed Virgin Mary. Let us unite ourselves in one community, as one church in spirit, with God who died for us. Most especially, let us become Christ to others. And now, to accompany us in our reflection, let us join Mr. Froilan T. Canlas. It's showtime. Tawag ng tanghalan, third placer, with his mother, Mrs. Flor de Liza T. Licono, for a song rendition.
sa aking pagtulong na labis ang himbing. Ang bantay ko'y tala, ang Panginoon ko'y bituin sa piling ni Nanay. Langit ang buhay, puso kong may dusa, salik sa ugoy ng duyan. Sana'y di nagmaliw ang daigdig ng muntikang bata sa piling ni Nanay. Nais kong maulit ang habang ako'y nasa The reflection on the fourth word will be given by Father Titus Mananzan, SVD, Assistant Parish Priest of Santo Rosario Parish in Dampalit, Malabon. Nanay Misalina will share her life experiences on the fourth word. The family prayer will follow, to be led by Mr. Fidel and Mrs. Janet Bugayong and family. Mga minamahalong kapatid, some years ago ako po'y nagbigay ng retreat to group of teachers at faculty. Ang ginawa ko po, mayroon isang dynamics na I divide into small groups. Pagkatapos, ang topic na lang sharing is to share their experience of God. Nakalimutan kong sabihin na walang diskusyon, just share your personal experience. Kaya may isang grupo, nagdiskusyon. And it was a heated discussion. Kaya sabi, Father, kindly join us. Bakit? Sabi ko, we have a lot of questions. Sabi niya, okay, shoot. Sabi ko, Father, even talking about God's love. Okay, kung Joseph pag-ibig, bakit niya pinabayaan mga pinutubo na pumutok na hanggang yung pinipinsala mga tao? Ayun sa Baguio, yung killer quake, thousands were killed. O sa Ormoc, 4,000 were killed. Bakit sila pinabayaan ng Panginoon? O yun dun sa Doña Paz, before Christmas pa yun, thousands were drowned. Bakit sila pinabayaan ng Panginoon? Sabi ko, wala akong kasalanan po doon. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Pero alam ko ito hindi kayo nag-iisa dyan na sila'y pinabayaan.
Alam niyo, yung anak niya mismo ay nagtanong din. Kailan siya nagtanong? Nung siya nakabayubay sa krus. Sa tindi ng hirap ni Jesus, sumigaw na sa kanya, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Si Jesus yun. Anak ng Diyos yun. At sabi ni Jesus, nobody knows the Father except the Son, and nobody knows the Son except the Father. Kung kilala ang kanyang Ama ay pag-ibig, bakit siya sumigaw? Bakit mo ako pinabayaan? I was following your will, and you abandoned me on the cross. Yan ang alam ko. At nung si Jesus ay himasmasan na, anong sabi niya? Itong alam ko. Sinabi niya, Father, into your hands I commend my spirit. Ang alam ko, tinanggap ni Jesus ang kalooban ng kanyang Ama. At alam ko rin, sa ikatlong araw, He rose from the dead. Muling nabuhay. Baguio. I was there after the earthquake, 1991. I like the place kasi I finally decided to become a priest sa Baguio. Pagdating sa Baguio, ako nakakakuyak. Sabi na to construct Baguio will take 10 to 15 years. Pero after 3 years, as you all know, umangat ang Baguio. After 5 years, 300% ang economic progress ng Baguio. Pinabayaan ba sila ng Panginoon? Hindi po sila pinabayaan. Yung lahar. No, nung pumuputok ang lahar, ay useless ang lahar, acidic yan, wala mangyayari dyan. Maging disyerto na yung mga lugar na yan. Oh, tingnan ngayon. Ang dami naging milyonaryo sa lahar. Kasama yung mga politicians. Excuse me, but anyway. So, pinabayaan ba silang Panginoon? Hindi po sila pinabayaan ng Panginoon. My dear brothers and sisters, Tacloban, give them another 2 years. My dear brothers and sisters, Tacloban ay mas maganda kaysa bago dumating ang Yolanda. Hindi po sila pinabayaan. My dear brothers and sisters, lahat tayo darating sa panahon na sobrang ating pagsubok, ang ating kahirapan, ang feeling natin tayo po ay pinabayaan. Sino sa inyo nakaranas noon na para ba siyang pinabayaan ng Panginoon? Pakitas ang kamay. Ikaw, konti. Hindi bali mga kapatid, hintayin nyo, darating yan. Maglulukong pa tayo. Kaya mga kapatid, ang ipanalangin natin ay pananampalataya. Gaya ni Jesus na inhabili ang kanyang kaluluwa, ganun pananampalataya. Alam niyo, I like the definition of Paul Tillich about faith. Sabi ni Paul Tillich, ang faith daw ay tapang, lakas loob na tanggapin na ako'y mahal ng Diyos. In spite of the sufferings, the trials I'm undergoing, and in spite of my sinfulness. Tapang. Totoo po yan. Kasi kung minsan darating ang panahon na ang sakit-sakit ang kalooban ng Diyos, ang ating pagsubok. Ngayon, tanong, maniniwala ba kayo ang Diyos ay mapagmahal? Mga kapatid, kung kayo ay may tapang, lakas loob na tanggapin na ako'y mahal ng Diyos, then by the brothers sisters, darating yung mga problema, pagsubok, any circumstances, then you can choose joy. Pwedeng piliin yan eh. Kung mayroon kayong pananampalataya, you cannot choose the circumstances, but you can choose joy. I'll give you one example. Now po, I had prefect ng mga theologians sa Tagaytay. And that was the time, you still remember, pumutok yung Mount Pinatuan, di ba? And after 5 years, ang lakas-lakas ng ulan, yung mga lahar sa bundok, lumagasa ulit. Ang dami natabunan naman. Ay, that was before Christmas. Kaya sabi ko sa aking scholastics, okay, before Christmas break, maglikom tayo ng mga goods, magdala tayo ng goods sa Pampanga. Ang pinasok po namin ay Bacolor. May isang bahay doon, may dalawang bahay makatabi, na lahar kalahati. Yung unang pinasok namin, yung tatay, binabaklas ang kanyang Christmas day. Oh, para sa akin, tapos ang Christmas. Well, you can't blame him. How can you celebrate Christmas in lahar? Pero sa kabilang bahay, yung mama, nasa bintana, kumakanta, Pasko na, sinta ko. O sabi niya, uy, pakanta-kanta, hindi ka ba nalulungkot na ikinalahar? And this we cannot forget. Anong sabi sa amin?
Hindi bali, Father, may awa ang Diyos, makakaraos din kami. Nakuha nyo? Parehong larahal, isa galit na galit, iya isang kumakanta. Bakit? Dahil meron siyang pananampalataya. Kung minsan namatayan tayo, ang sakit yun. Kung namatayan tayo, hindi na parang buhay, mamimiss natin siya. Pero kung may pananampalataya kayo, well, I'm sad. At the same time, may peace. Kasi alam ko yung aking anak, kasama ng Panginoon, walang tangis, walang hirap. Yung po ang pananampalataya. Pero mas mahirap po kuminsan yung tanggapin na ako'y mahal ng Diyos kahit ako'y nagkasala. Kuminsan mas mahirap po yung kaysa pagsubok eh. I still remember, nandun pa rin ako sa Tagaytay. Ako pa inatasan na Mass ng December 24 sa gabi. Usually have a prayer before the Mass. Nagdadasal ko sa kripta namin. And that time, ayaw ko po magmisa. Ay talaga pa ako'y nasusuka sa sarili ko sa ang daming kasalanan, kapalpakan, I'm not worthy to celebrate Mass for Jesus. Sa gabing noon, talaga naman ako'y naghahanap ng kapalit, no? And I was praying ng ganon. And as the Holy Spirit, sabi niya, Titus, mahal pa naman kita eh. Kahit na ako'y palpak, mahal pa naman kita. Alam niyo, bigla nagbago ang aking feeling. Nagmisa ako, bigay na bigay. Kasi may akong pananampalataya ng Diyos, mahal pa rin niya ako kahit ako ay nagkasala. Kaya mga kapatid, ito'y pagdasal natin. Sa linggo po, ipinagdiriwang natin ang pinakamataas at pundasyon ng ating pananampalataya. Muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya mga kapatid, ang muling pagkabuhay ni Jesus, ito po ang patunay at garantiya ng Diyos ay hindi tayo pinabayaan. Amen? Amen. Minutes pa lang, Father, ang bilis. Okay po. Sige po. Go na po. I-share ko po sa inyo ang aking buhay ang aking buhay ngayon. Ako po si Miss Mimi Garcia, taga Metro Manila. May 6 pong anak. Nabubuhay lang po kami ng maayos. Driver po ang aking anak. Gabi na po sila umuwi. Minsan po, hindi ko po makakalimutan ang araw at ang buwan na nangyari sa buhay ng anak ko sa kanila pong pag-uwi. Kasi po, hindi ko po na marami pong dumadaan sa amin na mga nakamotor na maskara. Nakatakip po ang mga muka. Pagkatapos po, nagbabantay po ako ng apo ko habang hinihintay ko po yung anak ko pong umuwi galing biyahe. Pag-uwi po nila, kumakain po silang mag-asawa. Nang biglang may pumaradang 6 na motor sa aming harapan at bigla pong bumaba. Hindi ko po sukat akalain na sa amin po pupunta yun. Kasi po daanan nga po yun sa amin. Pagkatapos, bigla na lang po akong nakarinig ng galabog ng pinto. At yun nga po, sa pinto na po pala ng anak ko yun, ginagalabog nila, kinakatok nila, tinatadyakan nila pinto ng anak ko. At nang hindi nila mabuksan, binaril po nila pintuan ng anak ko.
Pero hindi pa rin po sila nakapasok. Ang ginawa po nila, doon po sila, pinasak po nila yung bintana po ng kusina ng anak ko. Doon po nila pinadaan yung baril at binaril po nila ng 12 beses ang anak ko at saka po ang asawa niya. Sabi ko, Diyos ko, bakit po ang anak ko? Wala naman po silang kasalanan. At bakit po kami? Hindi naman po ako nagkulang ng panalangin sa inyo. At Diyos ko, bakit mo kami pinabayaan? Wala po kaming nagawang tulong kahit humihingi po ng saklolo ang anak ko. Dahil po pati ang mga kapitbahay namin, pinagtututukan po nila ng baril. Pati po yung mga kapitbahay namin sa katambay po sa amin, tinusukan din po nila ng baril. Ano po ang magagawa namin? Gusto naman po namin tulungan yung mga anak namin. Pero hindi po namin nagawan tulungan dahil nga po, pati kami tinutukan ng baril. Kayo po ba? Magagawa niyo po bang tulungan yung ganon? Kung may nakaabang sa inyong baril. Ngayon, pinapasuggest na lang po namin ang pagkamatay na anak ko. Sana po, ipag-pray nyo na lang po yun. October 7 po yun. Alas 11:30 ng gabi nangyari ang pagpatay sa anak ko. Kaya po wala pa pong ilang buwan pa lang po nangyayari yun. Sariwa pa po sa akin. Kaya masakit po tanggapin. Ngayon, yung 2 po niyang anak na naiwan. 8 taon lang po yung panganay niya at saka 7 taon lang po ang bunso. Ako lang po nag-aalaga sa kanya, sa mga anak niya. Sana po kahit isa man lang tinira niya yung anak ko. Pwede naman po sana yung isa lang, pero bakit 2 pa? Sana po, i-pray niyo na lang po ako na makatulungan niyo akong i-pray ang anak ko para naman po matahimik ang kaluluwa niya. Sabi ko sa Diyos, bakit po nila ako pinabayaan? Wala kaming kasalanan. Hindi naman po kami nakakalimot sa Kanya. Pero bakit ganon? Diyos ko. Kaya po nagmamo ko sa inyo, pag-pray niyo na lang po ang anak ko. Pag-pray niyo na lang po kami para po matahimik po kaluluwa niya. Kasi po, wala pa po, bata pa po yung anak ko. Hindi naman po adik ang anak ko eh. Pero nagawa po nilang patayin. Naghahanap buhay lang po ng maayos ang anak ko para mapakain nila ng 3 beses ang araw ang kanyang mga anak. Ito lang po ang isi-share ko sa inyo. Maraming salamat po. Lord, when we feel abandoned,
neglected, rejected, we must love you. Let us not wallow in pitying ourselves, but let our love be expressed even in our deepest pain. Now it's clear to us why there was such a lack to fill up. You needed us to unite our own suffering to yours. And once united, we share in your own redemption. We pray for those who choose to end their lives when extreme suffering comes. We sympathize with them, we love you in them. Lord, help those at the threshold of eternity express their deepest pain, their deepest hurt, not to complain, but to name their fears, their needs, and deliberately choose Jesus, forsaken, and love Him alone. This is our deepest wish, our most profound prayer, to love you, Jesus abandoned in us and in others. Thank you, dear Lord, for what you suffered. Thank you for taking my place. Amen. The fifth word, I thirst, will be explained by the Mission Secretary of the SVD Philippine Central Province, Reverend Father Flavi Villanueva, SVD. Our lay sharer for this word is Mr. A.J. Perez, a retreat facilitator and associate feast builder of the Feast Davao City. After the inspirational story, we will then join in the family prayer to be led by Mr. Dodi and Mrs. Joanne Hermojeno and family. A special presentation will be performed by Yap Chulay Quartet. Nauuhaw ako. Nauuhaw ako. Sa tindi at sakit na taglay, sa hagupit at koronang inilagay, sa krus na bitbit hanggang ibinayubay ang katawan na sugatan at luray-luray at pasan-pasan ang kasalanan ng buong sanlibutan. Ang Diyos ay sumigaw, nauuhaw ako. Maari niya naman itong maibsan sapagkat inalok siya ng sundalo ng alak na may kahalong apdo. Inabot sa kanya, tinikman, ngunit hindi ininom sapagkat alam ng Panginoon Jesus na kapag ininom mo ang alak na kahalo ang apdo, ito ay magdadala ng pangpamanhid sa katawan. At dahil alam niya na napakalaki ng paglalaanan niya ng sakripisyo ng kanyang buhay, ayaw niyang paiksiin, ayaw niyang maging manhid sa sakripisyong kanyang buong puso, buong kalooban at buong malay niyang inaalay. Ayaw lagyan ng Panginoon Jesus ng shortcut ang kanyang pag-aalay na sakripisyo. Dahil alam niya na yung sakripisyong ito ay para sa bawat isa sa atin. Ganon kahalaga ang pagtingin ng Panginoon sa atin, sa ating buhay.
Kaya maaari natin sabihin sa Ingles, there is no shortcut towards spiritual growth and maturity. There is no shortcut towards spiritual growth and maturity. At ang batayan natin, ang Panginoon Yesus, na kahit narinito na sa harap niya, ang pampamanhid, ang pampashortcut ng kanyang kahirapan, hindi. Buong puso kong ibibigay, buong kalooban, buong malay kong ihahandog sa sanlibutan. My dear friends, sa paggunita natin sa kahirapan, pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoon Yesus, tanungin natin ating sarili, paano ba ako nagbibigay? Paano ba ako naghahandog ng sakripisyo? Ako ba yung kapag dumaan ang aking sasakyan at may kumakatok, tayo ba yung nagbubukas ng pinto at para naghuhulog ng 2 piso sa jukebox at ibibigay upang hindi tayo makilala ng mga tao nang hihingi sa labas ng ating mga sasakyan? Inalay ng Diyos ang kanyang buhay ng walang pang-iimbod. Ang uhaw natin ay uhaw din ng Diyos. Uhaw ka sa kapatawaran. Uhaw ka dahil may cancer ka. Uhaw ka dahil ang asawa mo ay naloloko. Uhaw ka dahil ang mga anak mo ay hindi mo maunawaan at hindi mo makausap na matino. Uhaw tayo sa pagkalinga. Pues ito ang batayan. Sinasabi ng Diyos, bago ka pa nagka-cancer, bago ka nagka-problema sa pamilya, bago ka nalugi sa negosyo mo, batid ko at alam ko ang uhaw mo. Ganyang kakahalaga sa akin. Ang uhaw ng tao ay uhaw din ng Diyos. Walang shortcut. Nung una po akong naanyayahan na magbahagi dito sa 7 Last Words, pinakaisip ko muna, ibabahagi ko ba yung kwento ko? Ibabahagi ko ba yung kwento ko na ako yung isang bata na dati naghahangad na mapabilang sa isang grupo kahit sa masamang gawain, na sa pagtanda at paglaki, naging alipin na masamang droga. Sabi nila maiksing panahon lang naman, 15 taon. Inisip ko muna yung ibabahagi ko. Ngayon buong puso kong ibinabahagi muli. Ako po ay dating biktima. Kaya ngayon na ako'y nakapagbago, dama ko ang hirap ng mga sugatan sa ating paligid. Dama ko at alam ko at pilit kong meron akong ginagawa na maibsan at hindi pansamantalang maibsan ang kanilang mga uhaw. Mga kapatid, hindi gumamit ng shortcut ang Panginoon. Ang kanyang pag-aalay ng sarili sa kamatayan ay buong puso niyang binigay. Kaya pakaisipin natin, paano ko tinutugunan ang uhaw ng aking kapatid, ng aking kapwa, ang mga tao na nasa laylayan na aking tinitignan lang sa tuwing na pagdaan ko. Ang sabi ng ating Santo Papa, I despise charity that does not cost anything and even hurt. Ang totoong pagbibigay sa kapwa ay dapat nangangailangan may taglay-taglay na sakripisyo. Hindi pwede yung pagbibigay ng sobra. Napakababaw ho nun, kapatid. Bakit? Ito ang batayan muli. Ito ang batayan ng pagbibigay ng sarili sa kapwa. Mayroon po isang center sa Tayuman, Catholic Trade Building.
Ang pangalan niya po ay Arnold Jansen Kalinga Center. Alam natin ang ibig sabihin ng Kalinga ay to care sa Ingles. Meron din hong taglay na acronym. Ang ibig sabihin niya ay kain, aral, ligo ng ayos. Kalinga. Madami pong nauuhaw na pumupunta sa Kalinga. At doon ay nagbibigay tayo ng abot na kaya na may dignidad na pagkain at paligo. Kung wala po kayong shower sa inyo, meron po kaming shower, welcome po kayong pumunta sa amin. 95% of our beneficiaries are homeless. 600 a week ho ang dumadagsa at wala pa kahit minsan na pumasok at lumabas sa Kalinga na walang natanggap kahit isang kalinga man lang ng pagkain o makaligo o mapakinggan man ang kanyang problema. Lahat ng pumapasok sa Kalinga ay binibigyan ng kaulukulang atensyon at galak itong binibigay. Isang kwento po ang aking ibabahagi sa inyo. Nung kami ay nagbukas, 2015, July, nandun po sa pinto si Binbin. Pero hindi ko siya kilala nung una sapagkat ako'y gutom-gutom na. Ngunit nung nakita ko muli siya at walang pumapansin sa kanya, binitawan ko ang aking pagkain at nilapitan siya. Tinanong ko ang kanyang pangalan. Ano ang iyong pangalan? Tinignan niya ako. Parang mga tingin niyo sa akin ngayon. Sabi ko, mahihirapan ako sa batang ito. Ano pangalan mo, iho? Maya-maya, bumulong, Binbin. Binbin, gusto mong kumain? Tumingin muli siya sa akin. Yung tingin ba ng takot? Yung tingin na wala ng tiwala? Yung tingin ng uhaw? Anong gustong gawin nito lalaking to sa akin? Tinanong ko siya muli, gusto mong maligo? Tumugon. Halina, halina. Dinala ko siya sa center at naroroon ang aking mga volunteer. Sabi ko, sino gusto magpaligo kay Binbin? Sabi ng mga volunteer ko, parang ganyan, mga mukha nyo ulit. Bigyan nyo ako ng sabon at ng damit, ako ang magpapaligo sa kanya. Pagpunta ni Binbin sa unang cubicle, meron po tayo yung 3 cubicle sa lalaki at babae ng shower. Walang 1 minuto, tapos na si Binbin. At sabi ko, teka, Binbin, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Paliguan mo yung sarili mo ng maayos. At doon ako napaisip, walang karanasan si Binbin na gumamit ng shower. So, sinamahan ko siya, tinuruan ko ang pagpaligo ay ulo hanggang paa. Napansin ko nung patapos na muli siya, hindi niya malang inabot ang kanyang paanan. Hindi ko ho alam kung bakit may humila sa akin, pababa. At nilinis ko ang kuko ng kanyang mga paa. At habang ginagawa ito, hindi ko alam kung bakit unti-unting dumadana ang mga luha ko sa pisngi ko. At tinatanong, bakit mayroong ganito? Bakit mayroon mga problemang ganito? Bata, musmos, walang muang. Napipilitan mamalimos, mag-rugby. At wag niyo sasabihin, problema yan ng magulang. Hindi. Meron mga tao na gustong makakamkam lamang at dahil dito nawawalan na ng oportunidad ang karamihan. Si Binbin ho, pagkatapos siya maligo, may pinuntahang isang lugar. Na, nung una niyang pagpasok, napunta siya doon at sa pagtingin niya sa salamin, hindi man lang nagtagal, tumalikod kaagad siya. Ngunit pagkatapos siyang maligo, taglay ang damit na bago, doon muli siya unang nagtungo at hindi takot
ang namutawi, kundi isang ngiti habang nagsusuklay. Taglay ang pag-asa na mayroon panghandang mga linga sa mga tulad nila. Uhaw ng tao, uhaw ng Diyos. Madaming uhaw sa paligid mo, kapatid. Ano ang iyong gagawin? Huwag tayong matukso na gumamit ng mga pandaliang uhaw, ng mga pandaliang panawid uhaw lamang. Huwag mo rin baka isipin na ang buhay mo ay mura. Mahal ang iyong buhay, kaya huwag kang papatay. Huwag mong papatayin ang buhay mo. Mahalaga ito. At ito ang mga mensahe namin sa mga taong patuloy nanunukso at nagtitingin o tumitingin na ang buhay ay mura. Tumitingin na ang buhay kapag makasalanan ka at wala kang silbi, pwede kang patayin. Hindi hupto. Hindi ganito. Madami nang namatay. Pagpahalagaan natin, ipagtanggol natin ang buhay, sapagkat ang uhaw ng tao ay uhaw din ng Diyos. Isang magandang hapon po sa kanilang lahat. Ay baguhin ko po yan. Isang mabuting hapon po sa kanilang lahat. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil ako'y naanyayahan ni Father Bel San Luis at ni Ate Ilsa Reyes na mag-share tungkol sa ikalimang huling salita ng Panginoon sa krus na ako'y nauuhaw. Akala ko po ligtas na ako sa mga panunukso ng aking mga kaibigan kasi nung nalaman nila na kasama ako dito, bagay daw sa akin yung second last word kasi mukha daw po akong magnanakaw. Pero nung nalaman nila na yung ikalimang salita ang inatas sa akin, mas natuwa pa sila dahil mas bagay daw ito sa akin dahil mas mukha daw talaga akong manginginom. Ako po si AJ Perez at isa akong laiko na misyonaryo na taga Davao. Pero ako po talaga ay taga Maynila. Kaso 7 years ago ay naramdaman ko ang tawag ng Panginoon na ako'y pumunta sa Mindanao at doon ko ipagpatuloy ang aking paglilingkod sa Kanya na nasimulan ko sa aming maliit na parokya sa May Parañaque. Bago ko pala ipagpatuloy ang aking patotoo, sagutin ko muna ang isang tanong na malamang ay nasa isipan na ng ilan sa inyo nung narinig nyo ang pangalan ko. Hindi po ako yung gwapo at magaling na artista na namayapa na. Obvious naman dahil mas gwapo siya sa akin at namayapa na siya at ako'y papayapain pa lang. Sa ngayon, isa po akong guro sa kolehiyo sa May Davao Medical School Foundation at isa rin po ako sa mga punong abala sa Light of Jesus Family sa May Mindanao. Meron kaming mga weekly prayer meeting doon, ang tawag namin ay The Feast. Ang misyon namin doon sa The Feast ay hikayatin muli namin yung mga ating mga kapatid na matuklasan nila muli ang matinding pagmamahal ng Panginoon sa kanila at ng ating simbahan. Kaya makikita nyo yung mga The Feast na sa mga sinihan, sa mall, at sa iba pang mga plaza, kung asang nandun sila. Kung tutuusin po, kung pwede lang, gusto rin namin magtayo ng The Feast sa mga sabungan para sa bawat gitna ng bawat derby, mag-praise and worship kami doon. Total di naman imposible yun dahil marami namang Kristo na nakatambay doon. Kaya okay lang. Pero alam nyo po, bago ko pinasok ang mga ito, ang pinakaunang rason bakit ako pumunta sa Mindanao ay sa kadahilanan na ako'y naglilingkod bilang isang retreat facilitator sa mga kabataan. At sa 7 taon ng aking paglilingkod, ako po'y nabasbasan na masaksihan kung paano hinipo ng Panginoon ang mga puso at buhay ng mga kabataan na uma-attend ng mga recollection at retreat na nagabayan ko. Kaso minsan, natatawa po ako sa sarili ko kasi ang lakas-lakas kong sabihing retreat master ako. Pero nung bata po ako, isa po akong bulakbol na bata. In fact, 7 taon po ako sa high school kasi 3 taon po akong pabalik-balik sa first year high school. Opo,
bago pa na-imbento ng DepEd ang K-12, ay nagke-K-12 na po ako 20 years ago. Bakit ako nagbubulakbol? Kasi ako'y uhaw. Uhaw saan? Nung mga panahong iyon, hindi ko po alam. Basta gusto ko mag-cutting classes. Tapos, partida na yan ha. Nagsisilbi na po ako sa simbahan noon bilang sakristan. Pero wala pa rin. Ang lakas ko pa rin mag-cutting classes. Masaya eh. Try mo pag may time. Ganyan naman po siguro. Habang lugmok tayo sa mga bagay na nag-aalila sa atin, hindi natin maipaliwanag kung bakit natin gustong tuloy-tuloy na gawin ang mga bagay-bagay na kahit alam natin ay nakakasama sa atin. Alam niyo po, sa paglalakbay ko bilang retreat facilitator sa 7 taon, may mga tanong na sumasagi sa utak ko base sa mga kwento ng mga kabataang nakakwentuhan ko. Una, bakit marami sa kabataan ngayon ang nasisira ang kanilang pag-aaral dahil naa-addict sila sa computer games? Bakit maraming kabataan ngayon ang nalululong sa mga masasamang bisyo na ikinasisira ng kanilang kinabukasan? Bakit maraming kabataan ngayon ang sumasali sa maling uri ng barkada na dinadala naman sila sa kawalan? Tayo ng mga nakakatanda, hindi rin tayo exempted dyan. Bakit marami sa atin ang naa-addict sa chismis, sa sugal at sa mga bisyo? Bakit maraming pamilya ngayon ang naghihiwalay sa isa't isa at tuluyan ng nawawasak? Bakit maraming tao ang hanggang sa ngayon ay hindi pa nakakalaya sa kanilang mga maling desisyon sa buhay? Napakaraming sagot sa mga katanungang ito. Pero sa personal ko pong nasaksihan, sa aking paggagabay sa mga retreat at sa kinadami-daming taong nakakwentuhan ko sa feast, isa lang po ang masasabi ko. Nagagawa natin ang mga bagay na iyon dahil tayo'y nauuhaw. Nauuhaw saan? Kayo po ang bahalang sumagot niyan. Pwede ko ba kayong diretsuhan ngayong Biyernes Santo na ito? Saan kayo nauuhaw sa yugto na ito ng inyong buhay? Hindi po masama ang mauhaw. Tao lang po tayo. Lahat ng tao ay nauuhaw at dapat mauhaw. Kahit si Kristo na alam natin na anak ng Diyos na nagkatawang tao ay nauhaw. At hindi lang nauuhaw, humingi pa siya ng lunas para maibsan ito. Hindi tayo nauuhaw dahil gusto nating mauhaw. Tayo ay nauuhaw dahil ito ay paraan ng ating katawan upang sabihin sa atin na meron siyang pangangailangan na dapat nating tugunan. At uulitin ko po, hindi masama iyon. At sa parehong pagkakataon ay naniniwala po ako na nagagawa natin ang mga bagay-bagay na kahit hindi nararapat at hindi tama ay dahil tayo'y nauuhaw at gusto lang nating ibsan ang pagkauhaw na ito. Ang problema, sa maling pitsel po tayo kumukuha ng tubig na iinumin natin. Kahit maganda po ang ating orihinal na intensyon na maibsan lamang ang ating mga uhaw, sa maling pamamaraan naman natin ito natutugunan. Naalala ko po yung turo ng teacher ko sa science tungkol sa konsepto ng malikmata or ng mirage sa Ingles. Buti na lang di ako nag-cutting classes nung tinuro yon. Ika ng teacher ko, dahil sa sobrang init sa desyerto, may mga taong napagkakamalan na buhangin yung tubig. Baliktad, napagkakamalan ng tubig yung buhangin. At dahil sa matinding uhaw, iinumin nila yung buhangin na yon kahit hindi yung tubig. Bakit ako nagbulakbol nung high school pa ako? Na-realize ko ngayon na kaya siguro ako nagbubulakbol noon ay dahil binubuli ako sa dati kong eskwelahan. At saka minamalit ako ng mga kaklase ko noon. Mahirap para sa isang bata na ang mabuli. Kaya siguro, mas gusto ko na lang magbulakbol kaysa sa araw-araw ko harapin ang aking mga kalbaryo. Fast forward tayo. Ano ang rason bakit yung isang batang nakilala ko sa The Feast ay na-addict sa computer games sa punto na nasira na ang kanyang pag-aaral? Yun pala, dahil nandun siya sa kurso na hindi niya gusto at ipinilit lang to ng mga magulang niya. Ang paglalaro ng computer games ay nagsisilbing anesthesia niya sa bawat bagsak na quiz at bawat sermon ng magulang niya sa